What is up mga kalapatids? Master Trekking of Gear nagbabalik para sa panibago na naman kalapati vlogs. And for today's video mga dre, dito sa video na to, ipapakita ko sa inyo yung journey ng pag-receive ko at pag-ayos, pag-set up ng ating bagong loft. At hindi ko sure kung makukonsider ba ang dream loft to mga dre, pero sakto lang. So sa mga bago pa lang sa aking channel yung loft na gamit ko ako yung nag-a-assemble. Pero this time nagpagawa na ako ng loft mga dre at pagawa ako ng kulungan na hindi siya mukhang loft, hindi siya mukhang pangkalapate. So mukhang pang ano siya, pang pusa siya or pang aso. Pero medyo matangkad. 6 feet yung taas niya. Tapos 3x4 mga dre. So, papakita ko sa inyo yung journey ko paano ko siya isa-set up at ipapaliwanag ko rin kung bakit ganun yung design ng mga dre. Kung bakit ganun yung design ng loft. Hindi siya mukhang pangkalapate mga dre. So, ito na yung bago nating loft mga dre. Ayun, nakita nyo, ang taas oh. Ayun oh. So, ito ay 3x4 by 6. So, dito 3, dito 4. Kasi yung taas niya 6 sa loob. Tapos plus 1 na paa mga tropa. Ayan. Pwede makapasok sa loob, pwede makatayo. Ayan o. Ayos ba? Ayan o. Ang lupit niyan mga tropa. Hindi ko alam kung dito ko naipepwesto to o dun pa rin sa dati. Ayan. So ito mga pre, ayan, nilalagyan natin ng shower curtain yung ating bagong loft mga dre, at may explain ako mabilisan sa inyo mga dre. Ayan, so mas mura kasi kapag shower curtain ang ginamit kaysa ano ba tawag dito? Yung tarpaulin mga dre. Pero soon babalutan ko yun ng liso or ng yero. Pero soon pa yun mga dre. Ayan, so magpapalit ako ng ng materials. Pero sa ngayon, pansamantala, eto, shower curtain. So yan mga dre. Ayan, so dahil nasa tabi lang tayo ng daan mga tol, ayan. Ayan. Ano boy? Ito yung isang pa nating ating naliligo. So ito yan guys, nasa tabi lang tayo ng daan para hindi hindi silip-silipin ng batang kagaya nito. Ayan. Para hindi niya silip-silipin yung ilalagay natin dito, ito meron tayong kortina mga tol. No boss. Bili mo rin kalapati ko. Ito daw yung isa. Sino may sabi? Doon sa amin. Netoy daw. O huwag niya nang bilhin. Sabi ko nga, hindi nito eh. Ako ba? Nag-alaga ba ako ng netoy? Ha? Ano yan niya? Nag-alaga ba ako ng netoy? Hindi. Di ba? Oh, siya, may gagawin pa ako. Ito yan? Oo. So bali, ito na yung pinaka-finish product niya mga tropa. Ayan o. So nakabalot na siya. Pati dito, ayan. Ganyan yung pagkakabalot niya mga tropa. Para siyang para siyang nagmukhang portable toilet. Mga tre. Ayan o. So hindi nakita yung loob. Hindi nakita yung laman. Mga tropa. Pero may ventilation pa rin siya. Eto. Ayan. So para lang hindi silip-silipin ng mga taong dumadaan. Mga tropa. Pero hindi pa rin ako sure kung dito ko lalagay. Or ipapasok ko doon sa loob. Kaso nga lang, ang laki niya, ang tangkad niya. Parang mahihirapan kaming ipasok sa loob. Pero let's see. Ayaw nila lumabas. O hindi sila makabuelo. Pinatake yung ulo ko nun Tarantado yun
the next day. So yan mga dre, oh. Sanay na sanay kaagad sila. Ang dami nila, binilang ko sila, 15 na pala, mga tropa. Ayun, oh. Sanay na sanay naman sila sa kulungan, mga tol. Parang hindi man lang sila nagkaroon ng paninibago. Siguro dahil din sa mga kasama nila, mga dre. So kung sino-sino yung mga nakita nilang kasama nila, eh yun at yun pa rin. At hindi na nila kailangan manibago kahit bago yung kulungan nila, mga dre. Pero parang gusto kong ilipat yung kulungan na to. Parang gusto kong ipasok, mga dre. Ayan. So nagkaroon kasi ako ng issue dun sa contact kong gumawa nito, mga dre. Sabi ko kasi magsama siya ng maraming tao kasi masikip yung dadaanan nung nitong kulungan na to. So papakita ko sa inyo, ha. Hayaan lang muna natin silang kumain dyan. Ito guys, dito ko dadaan yan, no. Papadaanin ko dyan. Pero ito, nabubuksan naman tong gate na to. Tapos dito lang ang magiging problema niyan, mga tol, pag dinaanan natin dito. Ayun, no. Dito. Ayan. So sabi ko dun sa dun sa nakausap ko online, magdala siya ng maraming kasama. Siguro mga 3 tao. Ang dumating ba naman isang binata at saka isang bata. Yun yung pinag-deliver nila. Anong maaasahan ko sa pagbubuhat nun? Eto, aalisin ko to. Yan. Aalisin ko sa dito ko padadaanin. Sa ganyan ko padadaanin. Yan. So makakadaan naman siguro nakahiga. Ay, umuulan. Lakas na ulan. Yan. O siya, mamaya na lang. Napakarami natin gagawin ngayon, mga dre. Ngayong araw na to, napakadami talaga. So, una sa lahat, kailangan ko munang i-take down tong loft na to para mailipat ko syempre yung loft dyan. Tapos, tatanggalin natin yung mga gamit dito para maidaan yung loft, mga dre. Tapos, hindi pa rin ako nakakapagpatuka. Tapos, yung mga paninda kong tekalapats, hindi ko muna ilalabas dahil nga maulan. At baka mamaya may inquire kasi kahapon marami nag-inquire nung nilabas ko yan. So syempre kahit di sila bumibili, okay din naman, masarap din naman silang kausap kahit na wala naman silang bibilin talaga, mga hype sila, no. Pero joke lang yun, syempre alam niyo naman yung pananalita ni Master Trekkie, kakain ko yan lang. So yun nga, naulan pa, ayan, i-take down ko muna tong loft na to at maraming salamat sa loft na to, sa pinagsamahan ng loft namin na to. At yung mga panels na yan, gagawin ko na lang lalagyanan ng sapatos dahil ang daming sapatos nung asawa ko. Ayan. So, gawin na natin to, mga dre. Tunay na buhay ng isang fancier. Let's go. A few moments later. Napakahirap namin pinuwat. Siguro 4 kaming tao, mga dre. Ayun, no. Tansyahin natin pupunta yun. Parang hirap pa nga namin yun, no? Okay na to, mga dre. Feeling ko naman pantay yung pantay na yung itong set nito. So, papakasukin ko na sila. Dami. Ito, mga dre. Grabe, ang dami naming ginawa. So ito, pinaggigilid namin to, tapos ito, nabiyak. Sabi, yung brace dito, sinira na lang. Binangga na lang namin. May brace dito yan o. Pag ganun, so sinira na lang namin. Total, bulok na. Kasi itong motor, ginilid-gilid. Ayan, tapos humarang pa to. Una, humarang to. Ayan, humarang. Tapos ito rin, humarang. Tapos ito, tinanggal, nilipat dun. At marami pang iba. Ito, yung tent dito. Tinanggal to. Itong pinto, itong gate hindi na tinanggal o hindi na binuksan. Pero ito tinanggal pa yan. Tapos nakaabala kami sa daan dyan, mga tol. So dami.
Yan, tunay na buhay ng isang pansier mga tol. Ipapakita ko sa inyo. Idadamay ko kayo sa hirap at ginhawa. Hindi, sa hirap lang. Pero yung ginhawa, syempre sa akin. Mga tol. Ay! Pwede ako maglagay ng box skirt, no? Dito. Yan, pwede ako maglagay ng box skirt dito. Yan. Box skirt. Dito mga B-birds. Yan yung mga B-birds yun, no? Mga B-birds na pinagdamitan. Lalagay ko muna sila. So, walang malalangalian dahil hindi na tatapos ito. Ayan o, B-birds. Ito kasya o. Ang lilikot nila. Ang lilikot o. Gustong gusto nila kasi maluwag. Gustong gusto nila yung bago nilang ano ngayon. Liparan sila ng liparan o. Kasi yung lugar, same lang naman yung lugar eh. Same lang naman yung lugar. Ngayon, yun, liparan sila ng liparan. Ngayon o. Saya ng buhay nila, hype sila. So eto na mga dre, naikabit ko na yung kanilang V-perch mga tropa. Ayan, dinagdagan ko yan, bumili ako ng bago. Ayan o. Tapos yung binili kong cover, feeling ko kailangan ko pa rin siya ikabit. Kasi nga lumagpas siya doon, no? Lagpas siya sa pader mga dre. So para protection lang sa ulan mga dre. At saka ang bala ko niyan mga dre, etong yung breeder ko babawasan ko kasi nga yung isa ina-out ko, di ba? Yung isang pares ina-out ko rin yan. So bali 3 na lang yung magiging breeder ko niyan mga tol, 3. Tapos yung 3 na yun dito sila. Diyan sila titira mga tropa. It's either isa dito, isang helera dito, isang helera tas isang helera. Lalagyan ko sila ng mga yung widowwood bang tinatawag yun mga tol. So yun, ganun yung konsepto na bibirahin natin. Diyan mga tropa. Yan, widowwood. So, bigyan ko lang kayo na summarize, no? Bago natin tapusin yung video sa-summarize natin yung ginawa natin for today's vlog. So, ang dahilan kung bakit ganon yung design na Pigeon Loft na kinuha ko, that is because ayaw ko na siyang dagdagan. So, 7,000 para sa isang 3x4x6 mga dre. At kapag pinalagyan ko pa yun ng viewing, kapag pinalagyan ko pa yun ng mga trapdoor sheet, so paniguradong tataas ang presyo nun. At papalag naman sa 7K, pero yung tig sa 7K kasi ganito yung itsura mga dre. Ayun o, napakaliit lang. Yan. Ganyan yung itsura ng 7K na pang kalapati talaga. So pangalawang dahilan kung bakit kontento na ako sa ganong design. So alam niyo naman yung dati kong loft, simple lang yung design pero nakakapagpabatcher ako mga dre. So lahat ng kalapati ko napapabatcher ko ng ganun lang, wala nang viewing, landing board sheet na kung ano-ano. Pero siyempre respeto pa rin sa mga gustong gumawa ng ganun. Kung gusto niyo gumawa ng ganun, edi gawin niyo na. Pero ako sa akin, hindi ko makita yung sense, hindi ko makita yung yung bitaw, yung ganong klaseng loft. So, parang wala lang siya kasi bakit pa ako magpapagawa ng ganong design na loft kung kaya ko naman magpa-batcher ng walang ganon, no, mga doy. Walang nag-overfly, di ba? So, yan, maraming salamat sa pagtutok. So, maraming salamat sa pagtutok at panonood ng aking vlog. Maraming salamat sa inyo at mag-comment lang kayo. At sabihin niyo rin sa akin kung may mga magandang tourist spot dyan para mainggan nyo kung puntahan kayo dyan. Maraming salamat. Let's go. Agad ka, agad.